as is. Ngayon, tingnan natin kung kaya ba ng Pampangas Best with their name. Talaga nga naman no? Medyo tunog tosino. Yun lang, baka malongganisa sila dito Tingnan natin. 10 seconds remaining. PL Queen of Pain mula sa Pacific One. Pampangas Best naman, Earthshaker Viper. Bakit? Siguro gawin ng tank yung Viper. Kasi may naitas ng Kyop. So, technically, kailangan nila ng... siyempre parang reactive lang sila. Yung Viper ang mech carrier nila. Kasi may burst damage, so kailangan may lalo sa 5v5. So, ibig sabihin, ang Pampangas Best will go for a clash type. Either sila yung mapupush or ka-counter go sila by ES. Pero tingnan mo, ang ganda ng evasive maneuvers dito ng ng Pacific One na medyo mas madulas sila. Blink, itong Feel ko doppel. maraming tank itong Pampangas Best. Tawag dyan ngayon, parang binuksan ng Pacific One yung nila, yung draft nila. Pero ang dami na pwedeng kunin dito ng mga supports. Pero tingnan natin kung mag-uunahan ba dito. Pampangas Best can actually go for Ogre Magi right now in conjunction with Earthshaker. Hindi nila kailangan ng quote-unquote harass supports kasi may Viper na If they would go for a harass type support, pero kasi tandaan mo na once ang isang Earthshaker, ang isang team ay pumili ng Earthshaker, automatic mahina ang tri-lane mo. Kung sakasakaling kumuha sila ito ng Skyrat, medyo mas stable, mas balance. Pero para sa akin, kung nag-ogre sila dito, they have a proactive check versus any other hero na kukunin ng Pacific. Pero Skyrat I-clear lang natin yung sinabi kong mahina ang tri-lane mo kasi once na mag-Earthshaker ka, isang fissure lang once you miss the block, yung fissure block na pabor para sa pag-kill, automatic sira ka. Automatic aatras ang Earthshaker mo. Either iiwan ka sa lane para mag-pull para may silbi naman siya during lane. Kasi wala na siyang mana wala na siyang pang-cover sa'yo. So, Earthshaker should be pinpoint accurate sa fissure niya or else magsasuffer yung tri-lane nila, which is yun naman talaga mangyayari. So, more or less magtutuwan to ang Pampangas. Kung sakasakaling hindi sila kumuha ng magandang support. Pero alam mo nakakatawa, in retrospect, pareho sila ng konsepto ni Sun King magkaiba ng parang idea, pero pareho silang high execution ng mga supports. Pero kung papipili mas paboro sa Sun King. Kasi mas mabilis magkakadagger mas mabilis i-hit. Which is yun ang kailangan din ES. Ang advantage naman ni ES, technically hindi niya kailangan ng dagger. Actually, isa yun, pero ang talagang ni ES is hindi niya kailangan lumapit para mag-cover. Unlike ni Sun King na pwedeng mangyari is ikaw ang talagang bayanan kasi to save your carry, kailangan mo lumapit which is yung Karoste. Pero sobrang lakas ang damage output ng Sun King punto por punto. Kumpara sa Earthshaker, lockdown, yes. Pero ang problema lang doon, damage overtime siya. Hindi siya yung burst na kagaya ng Echo Slam na bigla ka na maglalahaw. Ang maganda nga yung pagkakanosar mo dito, parang RJ, tingnan mo. Whis Vito, so this would be a 1-2-2 lineup. Kasi automatic na yun Parang pag nag-first pick ES, mahina talaga tri-lane mo. So, ang mangyayari nun, magtutuwan to kayo. 2-1 or basta hindi sila magta-tri-lane. Hindi magta-tri. Automatic na yun. Basta may ES. Uy, Bristleback naman. Alam mo, feeling ko naagawan ng Pampangas Best ng hero Hindi. Ako hindi. Hindi talaga mag-Bristleback yan. Mas maganda ang Ayo Bristlecore ngayon versus PL. Pero masyado na silang walang disable. So, tingnan natin, pwede silang kumuha ng Tiny Action dito. Tingnan natin kung pinagbigyan Pag hinampas ng Phantom Lancer kawawa yung illusion. Ngayon, challenge ito para sa kailangan kumuha ng maganda-gandang support ng Pero actually, open pa naman Sa meta ngayon, mas masarap ayun na nga, Tiny Waste. Wala talaga silang plano mag-Bristleback kasi masyado na silang walang disable. Wala silang stun, wala silang kahit Maliban sa ES na, gaya nga ng sabi ko, one fissure lang sa simula. Wala ka nang gagawin. So, medyo ang laning dito ng Pampangas Best would be isang ally sa top lane, tapos dalawang mid which is yung Ayo Tiny, tapos Earthshaker Viper or pwedeng yung Viper yung ally, Earthshaker plus sa may bottom. 5 seconds. Anong plan ng Pacific? So, kailangan nilang kumuha ng ka-counter go. Pwede silang
Dazzle, wow. Ganda. Bristle Dazzle, standard na yan. Yung mga shake and bake combos na nakikita natin ngayon. Tsaka maganda yan, alam mo bakit? No, it's PL. Hindi, automatic kasing alam nila na rarak at rarak ang Pampangas Best. Papasok at papasok sila. So, ang mangyayari doon, 10 once na seconds pumasok remaining. sila, lalamang ang Pacific kung sila yung set. Kasi, Dire pag team nakita, back. kailangan lang on point yung dazzle palagi sa kung sino yung rarakin. Para ano ba yun? Yung Shallow shallow grave, tsaka yung weave. Weave. Oo. Pero ngayon, ang ganda eh. Tingnan mo yung utility. Kung sakasakali ma-weave mo 10 yung seconds buong team remaining. ng Pampangas Best, patay ka agad yung Wisp. Yung Earthshaker hindi 5 naman yun seconds makuha. remaining. Tapos, isa sa mga pinakamahalagang asset niya dito is I think yung Radiant heal team pick. kapag na may napaligiran tong si PL. Ang sakit din nun. Pero ang nakikita ko lang na sagot para sa Pampangas Best dito, kailangan nilang yung Earthshaker talaga. Iikot ang bola sa Earthshaker. Naku, ang ganda! Iikot ang bola. Dire team Masyadong pick. mobile. Oo. Isang may dagger, dalawang may relocate, isang may dagger, talagang iikot. So, ang ally would be Viper, Earthshaker, and ang ally would be Batrider pala. Ayan, yan ang maganda naman. May Vengeance Wheel. So I was actually thinking, paring Nostra, na itong si Batrider, malamang ang hila nito Dazzle. Matik hila Dazzle. Pag nawala si Dazzle, Pero may ring QOP. Oo. Pero tingnan natin mga kaibigan, medyo interesting yung draft ng Pampangas Best. Very, actually, it's, I think, the best. na Ang nakita ko. bola talaga iikot sa kung gaano kaaga magkakaroon ng dagger ng Batrider. Habang sa Pacific naman, kung ilang save ang magagawa ng supports nila. Kasi automatic, rarak at rarak yung Ayo Tiny. So, yung Dazzle at Vengeful Spirit, masusukat kung gaano sila kagaling mag-cover. Yung early game ng ng Pacific one, medyo 10 maganda. seconds Pain remaining. yan. Hindi na pain Bristle ba? Oo. 5 PL seconds dito, remaining. may kasamang Dazzle tsaka Vengeful Spirit. And actually, pwede sila mag-aggressive trial eh. Shit. Yung Pacific one. I would suggest hindi. Bakit? Kasi Katapat nila ES lang. hindi sila mag-ES lang. Maka-counter ko sila ng ES lang. Tanda mo, ang carry nila would be Phantom Lancer na melee. So, kapag finisher ka, hindi ka makakampas. Ang Phantom Lancer, hanggang 2 Spirit Lance ang pwede bato na Kasi kawawa tong kung sakasakali, kawawa tong Viper kung sakaling ito yung gagawing alay. Pero hindi, may Batrider na rin. Iba Rider. Pero hindi magiging ala yan. Sasaglit lang yan sa top, magja-jungle na yan. Pero tingnan natin, bibigyan nila ng free farm itong Yun ang iniisip ko kanina. Kaya nga gusto ko mag-aggressive trial lane na lang itong Hindi, kung alam mo, nahihiwalay yung kasi kung ako yan ang naiisip ko agad dyan, magja-jungle lang Batrider. Ngayon, sa Psycho ako. Iiwanan ko ng solo yung PL. Kasi hindi na siya kayang patay ng Batrider. To think na meron ka ng takas, yung double walk. Masyadong hindi. Tanda mo, ang Batrider makakapatay lang sa early game hanggat nasusunog mo siya. Kapag meron kang takas, ang layo mo na eh. Yung posible kang abutan ng Batrider na may Firefly. Hindi na yung patayan to eh. Ang ko dito, ang tinitingnan ko dito kasi i-gauge mo yung parang kung paano ka sustainable sa lane yung gagawin ng Kaya kung nakikita ko dito, kung mag-aggressive trial sila, at least it's versus an Earthshaker at saka sa Viper. Medyo mahihirapan yung Viper na umabante. Kasi malakas yung punishment din ng Ang lakas ng punishment ng bench Pero, at saka ng like yun nga yung sabi ko, nasa Ambola will be mid-game ng Pampangas Best. Gaano kabilis magkakaroon ng dagger, kung gaano kabilis iikot ang Batrider. Ngayon, ang kasi dito, wala naman magkakapatayan sa inyo eh. Viper, makuna. ES counter go. Ikaw Vengeful, maliit ang range mo. Kailangan mo ng stun. Weave, Dazzle, wala ganong damage. Damage lang niya kung tutusin, poison touch, saka yung dikit na heal. Phantom Lancer will be very easy to be countered by Earthshaker in the early game. So, kung mag-try lane ka, walang patayan na magaganap, which is malulugi ka kasi dalawa lang sila na nagle-level against sa 3 sa inyo, given na nasa kanila pa yung side ng gubat. Tapos, pag nagkataon pa na tama yung iniisip ko na magja-jungle yung Batrider, pag lumapit ka sa gubat, may kaagaw kang Batrider, so malulugi kayo. So ang iniisip ko,
would be 2-1-2. Yung Dazzle PL top, bench pull, Phantom Lancer bottom, QOP mid. Kasi automatic ang Pampangas Best ang laning niyan. Ayo Tiny mid, ES Viper bottom, alay ang Batrider. Pero pwede rin silang psychohead ng Pampangas Best. Pwedeng mag-top yung ano. Ay, yan sabihin ko dapat eh. Pwede nga Viper, Viper ES top. Tapos Batrider solo para easy rotate dito. Kaya ngayon, tinitingnan ko kasi yung draft ng ano, tinitingnan ko talaga yung draft ng Pacific 2. Ay, Pacific 1. Inaano ko, iniisip ko kung ano yung gusto nilang gawin eh. Ang gusto nilang gawin, paabutin ng late game. Sure rin sila ng late game. Tiny Wisp to, kaya yung si Queen of Pain. Tiny Wisp kasi eh. So kaya silang silang i-out position nitong buong lineup ng Pero Pampangas. tanda mo na ang Tiny na walang Wisp na hindi pa lock item would be very, very easy to fight. Oo, So sa bagay. think na meron silang Prison Touch, Spirit Lance, Sipon. Nakakatuwa. Paglalaroan lang yun ng ano eh. Madaling i-kite to eh, sobrang daling i-kite. Pero malamang itong Wisp, yakap ano to, tingnan mo naman. Hindi, pero may QOP, patay ka agad yung tayo. Tignan natin kung makakapag Well, theory crafting pa lang to. Oo. Kumbaga, Kasi may ES eh, yun lang lagi kong iniisip eh. Lagi may ES, may savior of the day. Tapos sabi ko nga sa iyo, itong Batrider would be really greater towards catching either, tama ka nga, Queen of Pain, tapos yung sabi ko nga, malamang Dazzle ang first kasi I would priority. suggest na QOP ang patayin ka agad nila. Ang dali-dali kayang lagyan ng kapote ng ng 30 Queen of Pain. seconds to Kaya ako sa Hindi, kanila. kung malikot ang QOP, malayo siya dito sa dalawa kasi automatic ang babantayan ng muna ng Dazzle na habang hindi pa niya nakikita yung QOP. Malamang ito, si Blizzard ba? Anyway, naman nagkakaroon din ng gauging. Pakilala ko pala muna, nakalimutan ko. Natutuwa kasi ako sa draft eh. Ngayon lang nakakita, kasi yung draft na gustong gawin dito para sa akin. Para sa akin, itong Pacific. Gusto na lang nila makaalpas sa early mid game. Kailangan nila mag-survive ng The mid battle game. Sa kanila ang begins. late game. Naniniwala ko sa kanila ang late game. Anyway, Worthy secure na po ni tribute. paring Rosebird. Ayan, pakilala ko pala muna ito si Ito si Supa Sumex, ito yung sinasabi mo kanina. Si Tiny yan, Supa Sumex, ito si Supatax as Viper. Ito si Dave. Super Dave as Batrider. Ito si Rosebird, Wisp. Ito si as Earthshaker. Sa kabila, ayan, si Kiarja as Vengeance Spirit, si Welcome to 684 Boys. Nice name. Nakikinig sa laning. Oh. Oo. Mahusay ba? Mahusay. Pero hindi, ibang ginawa nila dito, gustong yakapin ni Dog Youth. Gustong si Blizzard Black Cat. Kasi Black Cat, tapos Dog Youth. Dog Youth daw kasi siya. Sabagay, what better to face this, dual mid. Dual mid. Pero, ay, mas rewarding. Ay, ang sarap maging Bristleback sa ganitong klaseng game. maganda yung nila. I think Pampangas Best already gave out yung nila yung lane nila by the draft pa lang. Alam mo na, which gave Pacific Adjustment. Pero muli siya nabigyan mga kaibigan takas. medyo tama rin sila na gawin mo muna ala yung cube kasi wala namang yun, nakita mo naman hindi kaya patayin. After a fissure, wala na. After Fisher, dudura mo man as long as may drink yan. Samantalang ito, mukhang nasa peligro agad si Batrider, ang gagawin ito ni Super Dave. Wala magagawa dyan. Actually, mas mataas ang chance ang mamatay siya, no? Oo, kung ako sa kanya, hindi sulit yung pagtigil mo dyan eh. Gumubat ka na. Pag 3 minutes, hindi ka maka-farm ng kahit konti. Ayo nga, sorry, buti na naalala. That's it din. Ayos mo. Pag ikaw, 3 minutes, hindi ka maka-farm ng kahit 5, lumipat ka na sa gubat. Sa mga offlane players dyan, isang offlane. Sa bagay, sa ganito, feeling ko, gagawin lang ni Batrider kung gusto niya talaga makaalpas sa XP muna eh. Tapos at least Ako lumipat na siya. Kasi hanggat hindi siya level 3, wala siyang way o wala siyang chance na makapatay. Actually, medyo malabo siya makapatay. Hindi siya makakapatay dyan, PL yan. Spirit Lance kontra yung Firefly mo. I-stunin ka pa, nakatakbo na. So ngayon, kumbaga parang heavy burden to para kay Supa Sumex. Siya na yung magdadala dito. Anyway, Queen of Pain, ginagawa mo. Hindi, wala siyang takot dyan. Wala kang papatay sa kanya. Sabagay, ang ganda ng words niya. Actually, ito nga, medyo precarious pa yun. Kung ako sa kanya, dito na siya naglagay. Hindi, tsaka very obvious yung mid eh. Walang iikot pa sa mid hanggat di level 6. Anyway. Alam niya yung ginagawa niya. Masyadong kalkulado.
alam niya na hindi aalis yung Tiny Wisp sa mid hanggat hindi nagle-level 6 yung Wisp. So, wala siyang takot na pumasok sa gubat ng kalama kasi wala namang papatay sa kanya. Given na buo yung buhay niya, pero kung kunwari kalahati yung buhay niya, pinasok niya, delikado yun. Oh. At saka tayo lang, may pintas ako ditong konti sa ginawa ni Batrider. Kung ako sa kanya, hindi niya binak tong camp na to. Oo. Kasi pwede mong i-pull yan eh. Oo. At saka, kung magdo-double pull ang Pabor sa'yo. Oo, pwede ka kasi dahil dun sa, diba, dun sa mechanic na hati na kayo sa XP. Eh di dito tatayo ka lang dyan, no? Kaya nga, sayang, nakakapanginayang lang. Ewan ko lang. Hindi na niya binlock. Ang ina-expect niya kasi tri-lane talaga. Hindi. Ako siguro siya. Inisip pero na ako, automatic 2-1 to rin nakita ko eh. In-explain ko naman kanina yung laning eh. 2-1 to kagad yung nakita ko sa draft ka lang. Hindi ka talaga ikaw din naisip pa tri-lane, di ba? Hindi talaga magta-tri-lane yung gano'n line. Kasi madaling hulihin kasi yung bat. Malaki masyadong yung investment mo for a very maliit na reward. Masyadong malaki yung investment na sobrang bagal ng levels ng mga support. Kaya anyway mga kaibigan, hindi ba ito kung pero black cat, tumatakbo ng konti, masakit. Walang back. Naku, yun lang, humarap. Akala niya matutulungan siya ni Kia, dito patay pa siya. Nangyari doon, lag? Naku, itos pamamali sa kakampi. Si Da, isang stun lang to, Da. Come on, Da. Buti work. Oh, stun! Yun nga lang. Avalanche, nakapaglagay ng kapon sa sarili, patay pa, nice move mula kay Miguel. Dogyut! Sakto sa kanya mga kabayan. Si Supasume, mamamatay pa ito na Vision. Pero hindi niya mapipigilan si Miguel dito na umabante. Kasi nga, Black Cat dito. Alam mo, may mali dito ano eh. May mali doon yung tawag dito. Itong yung Pacific one. Feeling ko, kasi sasabihin ko dapat na hindi in-expect ng Pampangas Test na hindi na-expect ng Pampangas Test na mag-medium reset. So, totoo lang. Oo, never. Ngayon, dapat hindi ka magbibida-bida. Kasi ang daling mag-call ng gank eh. Sustainable yung farm ni Viper kahit mag-isa. Hindi, maaga lang siyang bumaba kasi nakita naman yung malapit yung bench pool eh. Nakita mo kaya nga siya umarap eh kasi alam niya kaya eh. Ang tagal lang nga lang maglakad ni Kiar dyan. No? Tapos nakita mo yung kahinaan ng ES. Pero ang ganda ng coverage niya, di ba? Nakita mo naman. Pero anyway, mga kaibigan. Meron na nakapag-threat siya. Kaya nga yung Blizzard back, I think umatras eh. Kasi nandito siya, di ba? Mag-aabang ng secure ng route. Tapos nakita niya yung papaabante ito. Tapos ang dapat niya gagawin, tatakbo siya dito. Pero nakita niya yung ES umabante. Sabi niya, no! Ayun, sandwich. Pero yung sa Kyop, yan tama naman. Ay, tinus! Kung may scanner doon pa Nang-aasar lang tong si Super Sumex, medyo nang babatrip ng konti. Pero I think ganito kakampante yung Pampanga. Anyway, mamali doon si Welcome 684 at mukhang mag-welcome yung community siya sa ibang patch. Wala pa naman kasi 6.84 daming alam eh. Yun ang pinaka hindi dapat nangyayari sa para sa PL. Katulad ng pantong na Naku po, swerte to, anak ng Diyos. Pati ito si Black Cat na naman. Part 2! Imposible mabuhay. May haste, may bola-bola. And this is very different from how I expect Pacific to be. O katulad yun. Ba't ka nagpe-presenta? Bibigay na si Super Yagi, isang batula, isang audio impact lang, 100%. At Earthshaker mga kaibigan at follow-up, hindi niya kailangan mag-stun eh. Ito na naman yung problema ng Pacific. Pati yung magaling Pacific. May nagpipili sa mid kung kailan atrasan kung kailan tapos na may kulto di kalimot hindi ko rin alam bakit siya nasa-solo kill ng Batrider. Ang ko doon is nawala si Bench. Hindi ko pa rin masasolo kill nun eh. May double okay. Inabangan yung walang mana. Hindi ko rin alam eh. Hindi ko masyadong inaano kasi nakita ko lang na namamatay na siya eh. Siguro feel ko masyado siya malalim. Nandito siya nag-farm. Hindi niya na-control yung lane niya na umabot dun sa may pangalawang liko. Kaso wala eh. Again, ang gusto ng Pampangas mas dito, malamang makontrol itong early game, mid game. Kasi doon yun yung gauging ng Tiny Wisp eh. Hindi naman sila talaga late game eh. Kumbaga early mid. Makakuha ng maagang 6, tas go to town na. Ngayon, ito namang Pacifico namimigay. Ito, habol. Super tax, may ulti siya dito, hindi niya gagamitin. Atras na lang siyang konti. Miguel! Nako po, at level 5 versus a level 7 Viper. Talk about out farm. Nangyayari.
Radiant's top tower Yung is under give attack. sense, please. Ano nangyayari? This isn't how I see it. Yun yung laning na sinasabi ko na binago nila yung laning nila. Para lang gulatin yung Tiny Wisp. Ako personally, hindi ko gusto yung inala yung Kyop. Bakit ka mo? Kyop is a very skill Radiant's dependent top hero. tower is under attack. Kailangan niya ng level 6 bago siya rumap. 8 minutes in, wala pa siya. I-alay mo siya. Gagawin mo siya na hindi... Walang ano. Naku po, Bibi naman mga kaibigan, Night Fisher dito blocking his teammates. Could have been a kill or two, pero... Tignan mo yung skill build ng Kyop. Double blink. 2 points blink. Blink rin yung skill main, no? Yan pa yung problema. Bakit? Bakit? Kasi, Radiant's top kung tower ang is under Kyop attack. ay Radiant structures nilagay are mo sa medyo fortified. masarap ang buhay, it would be Too easy. bad. Hindi ka magdo-double blink. Hindi ka agad muna magdo-double blink. Pero Radiant's since top alay nga tower siya, is under nag-adjust siya attack. ng skill. Radiant's top Anong tower has ilalagay ko? fallen. Lalagay ko stats ko. Ay, hindi muna siguro maglalagay ng poison. Pero mag-stats ako. Bakit? Kapag pumasok ka ng walang item, wala kang null, kakapusin mo man ng Kaya nga, 10 minutes ka. Pero anyway, Ops, sigaw, patay kagad. Ayun, wala ka ng Tos, patay! At ngayon, isang stun na lang mula kay Da, Deep nag-aabang. Delikado yung ano dito. Yun yung sinasabi na mahirap ang buhay na Kyop. Ano maganda yung kill niya, pero ang problema, after nun, wala na siyang ano eh. Kumbaga, ano na, buhay na siya. And with that, wala man lang follow-up from Pampangas Best. Could have, mula sa Pacific Pero 1. yung medyo sablay din yung Kyop dun Hindi na ako mabababa dun Kung ako syempre nakikita ko lang. Ang mali niya, pumesa na lang siya somewhere here. Tapos nag-scream. Abot ng scream wave yun eh. Hindi mo na kailangan bumaba dito sa river. Siguro nag-expect siya ng ng kapote mula kay Das. Hindi siya high priority. That expected na niya na hindi siya high priority ng ano. Pero grabe, feeling ko, ano na to eh, nagkakaantukan Dota na eh. Sobrang late yung chat, kaya ngayon palang draft palang pinag-uusapan nila. Pero ito, tingnan natin. Ang kayakap niya dito si ano. Hindi, champion daw ang TNC. Naku po. Congratulations! Oh, talaga, wow naman! Hindi pa natin sure Hindi ko alam kung best of 3. Kasi best of 3 daw eh, sabi sa Best akin. of 3, 2-0 na ata, 2-1. Sabi sa akin, kalaban niya, Team Malaysia nung Team club. Malaysia, oo. Alam mo, TNC, talagang taas ang respeto kay Nico, kaya pa sinasabi. Oo, yun dati, tekis lang alam yun. Yun, iba na ano. Pero anyway, ito naman ang fallback plan ng Pacific 1. Meron silang stance. Ito yung sasabi ko, kaya humanga ako sa yung yung anticipatory strat ng Pacific 1. Sabi nila, di mag-mid yung Bristleback para may fast 6 tapos itong si Dugyot, stack lang ng stack. Makakabawas si Bristleback. Pero para sa akin, tama ka eh. The mere fact na ipinangsangkalan mo si Winot Pay, hindi siya worthwhile investing. Yun yung mga adjustment na titignan mo rin kung yung i-invest mo ba magiging sulit sa return. Hindi sulit yung return ng KOP na low level Tignan mo yung level ng Viper. Level 9 na ata to eh. Level 9. Level ng KOP. Kalungkutan, level 7. Level 7. Kaya na nakapag 7 niya dahil sa kill. 2 level gap. Parehas lang silang 1v1. 1v1 lang sila. Hirap. Yung una pa nga, dalawa. Radiant's top tower ES is na under KOP. attack. At ES Viper laban sa KOP. So dapat mas mabagal yung Viper. At eto na ang next. Ngayon, mahirapan pumatay ang KOP. Kasi ang KOP aasa sa burst damage. Tapos may mech ang Viper. So isa sa skill ng KOP ang manenegate. So think na low level KOP ka. Halos wala ka Wala kang burst walang damage yung scream mo. Nasa 200 plus. Dati mo yung damage ng ano. Na-max na niya so good. Pero Radiant's top 300. tower. Grabe, tingnan mo, wala man lang shadow strike. So wala siyang coverage man lang for first slow and right clicks. Literally, blink, scream, sonic wave lang ang pwede niyang gawin. Well, wala rin naman talaga siyang shadow strike sa mga yan kasi lahat medyo maku. Para sa akin, at least stop Batrider from Hindi, papasok ang Batrider eh. Yung respect initiation eh. Alam mo, uuna ang Viper, ang Batrider. So hindi mo siya i-expect na may kita mo siya.
Pero ang ganda ng ang ganda ng coverage sana ni Queen of Pain kung meron siya. But anyway, oy man, nakita ko tumitigpi ito. Basta nini dito, oy huli ba sa akto, patay ka agad. Hindi pala nagbit-bit itong si Roseburg. Mag-isa lang siya. And now dies actually. Malayo. Ay, hi kay Deandrew. Hi sa mga taga Macau na nanonood. Ayan, grabe, nag-aaway dito sa chat to. Ano sabi ito, wala na din na nabasa ni Sir Dex yung chat, nakakatampo Hindi ko mabasa kasi yung pinag-uusapan yung Nostro tong draft eh. Pero wala ko naman binabasa at saka late ng 5 minutes yung chat. Anyway, Scream, Sonic Wave was there, pero I think the damage is just not enough. Pero okay lang yung mga kaibigan, double win mula kay Black Cat, pero problema si Supa Sumex. Ang sinasabi nila na talagang maluwit mula sa Pampangas Best. Level 4 na toss, level 3 Avalanche. Where's the next target? Patay mula kay Super Dave. At si Kiarja ang sumunod na Super Torjak, patay. Grabe. Ayan, may bago na daw idol si JR Pogi. Si TNC. Eh, ganun talaga ang buhay mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, napakadaming magagaling na team sa Pilipinas. It's just a matter of exposure tsaka stability. Radiant's bottom tower is under attack. Nagkaroon ng almost team wipe. Pampangas Best na muti ka nang lumuhod sa tala itong Pacific War. Ilan ang yung exchange? Dire's middle tower is under attack. Hindi yung exchange, ilan namatay sa Pampangas Best, ilan namatay? Ay, mas di kita dito. Halos parang 4 ang namatay sa Pampangas. Sa Pacific. Ayun, kontra sa Viper. Scream Sonic Wave, tas parang copility lang. Tinitigan lang nito nila may nahila mga bayan. Welcome to 6.84 boys! Patay ka! Wala pa nga blink ata sa Super. Ay, meron. Anong item progression? Radiant's middle tower is under attack. Yan na, standard. Ayan na naman, ang mali. Naku naman. Sabi ko nga sa'yo, ganito kasi ang nangyari dyan. Pagka diffusal, go to town. Diba? Go to town. Yan. Happy birthday. Yan. Anyway, mahuli naman ito si Black Cat ko. Tingnan natin. Stun. Umaabot ba? Posibleng mabuhay. Pag nabuhay, sinaya. Wala pang hindi kailangan ng niya. May t-shirt sa ilalim. May t-shirt sa ilalim. Pag nabuhay, sinaya. Pero makakapagdamay ka pa. Nakapagtakas kasi sa sinabi ng Liglas. Napatay na ito. Black Cat mga kaibigan nasa Peligo. Pero tumitigil na ito. Super Dave. Natatakot siya sa burst. Pinabalik. No pin. Not today. Pero na si Super Ta. Sabi niya, sasali din ako dyan na labas. Yung Black Cat, ba't ka naman magkisipigaw pa ng Batrider? Alam mong nandun, dumudura-dura pa ng sticky nipal. Hindi niya naisip na, hindi, feeling ko, ano na lang yun gano'n na lang siya nun eh. Kasi inisip niya na sana naman walang mana for for flame break. Eh, problema, hindi tunay ang kanyang panalangin, merong mana si Kuya Super Big. Hindi ko naman ang Jendrik, wala na 150, wala na 140. Ha? Malaki na nga yan. Ang laki nga yan. 140 yan. Hindi, pero ilang, isipin mo ang mana ng Batrider, ilan naman binubugan yan. O, naka-anim na sticky nipal sa'yo, 120. Kasi 20 isa. O. So, think na level 11 na 120 mana, hindi mo pa may isip na sobra-sobra yun. Kuleho mga kaibigan. Welcome to 6.84 ka na naman boy! Batay! Nag-split. Nakakatakas ba? Kita ba ang tunay mga kaibigan? Hinahabol niya. Scream na naman to Sonic Wave. Medyo comedy lang patay. Jaipat ba? Hindi namatay! Naligtas ng kakampi. Kaya dito mga kaibigan tumotol. Pero na yung super tumek. Avatos, combo, Miguel, na-swap nito ni Kiarja, saving the day, but let's see kung anong nangyayari. Buyback bots, people, edible boys. Tignan natin. Hindi ata siya naman naisip. Patay na, boy! Si 6.84? Oo, yun o, 48 na o. Betigan ko sa buyback. Oo, nag-buyback. Nag-buyback. Hindi nag-buyback. Dapat oras eh, hindi yung buyback. Nabu siya. O, pero dugit mga kaibigan, kinapitan dito. Buhay pa ba siya? Ang daming PL sa mundo! Patay ka agad siya dito. Meron pa mga sumamang courier para Astig, Avalanche. Where is it? Where's the toss? There we go. Nasa ng Avalanche? 1 second to go. Na Purge! He can't move in. Si Black at habol, si Sina. Naku po, ito na yung moment na kailangan mo mag-Shadow Strike. Naku po, namatay pa rin na toss. Patay. Shadow Strike, uy, gamitin mo kaya? Ayan, naisip. 2 seconds. Level 1. 1 second to go. Kasi merong coverage mula kay paring Daabatos.
Hindi, toss lang pala. Patay ulit ang ES na yan, boy. Naku po! Oo, may mana si Black Cat dito. Pero dito, ito lang panghabol Miguel. Pero problema nga lang na lasso na. Yun lang mga kaibigan. Supa Sumex. Yung malakas talaga sa kanila. Si Supa Sumex, that name. That tiny. Tama naman eh. Lahat ng effort ng Pacific One, ibinato Black at mga kaibigan susunod para sa yapak ng kanyang mga katoto. Hinihin ang kanyang... Bumalik sa tiny. Isa Avalanche, toss, Jai Punch! Unstoppable at 18 minutes in, talk about dominance. Grabe. At ano, nakita mo yun, mula sa walang buhay, biglang fresh na fresh. Kapangyarihan ng Oo, na Tether Boy nayakap ng San Telmo. Sarap ng buhay. Actually, feeling ko dapat din nga siya nag-mecha na lang muna. Double mecha. Di mecha ng balik yun. Okay yan nga. Sabi ko nga dapat din na siya nag-mecha. Dapat na lang siya. Peace. Hindi. A fight could have been a very good help, especially versus Queen of Kings. Ako hindi niya ako magpa-fight. Nakakita. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Nasa 20 minutes mo na mabubuo. Dire's top tower has fallen. Hindi na siya kasing effective. Saan yung pumunta? Hindi ko nakita sa remote pala. Nandun yung clock eh. Akala ko umuwi eh. Pero anyway mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, now, Pampanga's Best is in control of the phase of the game na kung saan gustong-gusto nila talagang maging dominant sila, which is the mid game. Now, PL, literally no space to farm. Nakatayo lang siya dyan. Queen of Pain, ginagawang pagkain. Of course, Bristleback, however, sturdy he is, uhulihin lang siya ngayon ng Tiny Wisp. O katulad yan. Meron bang lasso? Pero may window ang Pacific dito once mabuo yung Dire's bottom tower is at saka kapag nakapagbigay ng maganda-gandang space para dito kahit kay PL man lang, kahit kay PL lang Ito, Dire's bottom tower has fallen. The draft, the laning could be a very, very Dire's vital. bottom tower is under attack. Pero tama ka dyan kasi i-highlight ko lang naman na hindi na tawag yan, laning is one thing pero hindi na to katulad ng meta na momentum. Dire's middle tower May rubber band Dota na eh. Kung mo sakasakali mamigay dito Pampanga sila pa mga ngaran. Black Cat trying to catch the third wave. Sumigaw na para lang bumaba ang buhay. Patay sa wakas mga kaibigan. Ginamit na niya sa wakas. Aray, ang sakit! Ang sakit! Dumating pa si Tiny at saka si Wisp. Naku po, saan ka pupunta? Welcome to 6.84! Nag-swap! Tingaydor ng kakampi! Mahabal si Rosebird. Naku po, binilog. Patay. Miscommunication yung swap na yun. Pagkapantay lang sila, kaliwa kanan lang yung... Ano yun? Desperation swap yun? Oo. Anyway, si Black Cat nagtatago na. Masabi na. Ang nakikita ko gagawin dapat sana, feeling ko mas Dire's good middle pa ako tower next time. is under Ano yung attack. nangyari? Dire's structures are fortified. Pero maganda, yung wave maganda. Ang problema nga lang, ang bitin ng damage. Yung wave, isa na ito naman. Oo nga, pero maganda pa rin. Especially, pero versus a team composed of Viper. Actually, ang ganda na nga nangyari middle sa akin tower na has fallen. nag-echo sa isa na grave chill. Yung Echo, actually, gusto ko eh. Kasi ang nangyari, nagkalat-kalat yung Nakita mo? Masyado natakot. Nandito, di ba? Dito. Biglang nagsipulasan dito, sakto Tiny Wisp high. Di ba? Ako doon dapat first death, nahugot na yung patry para sa salim. Hindi na nila pinurse yung issue given na may Wisp rotate. Kasi alam nila na kahit tatlo lang yung katapat nila, in just a matter of Radiant's seconds, top magiging tower apat yun. is under attack. Wala eh. Pero anyway mga kaibigan, the scores now 22 to 13. Yung Kyopin paglaro ng Apoy, nasa Rio. Huwag dyan boy. At 22 to 13 na po in favor of Pampanga's Best. Grabe, totoo nga ating sinasabi ni paring din. Galing yung Pampanga's Best. Wala akong masabi. At anyway, kasi itong game na to, kanina pa to nangyayari habang kinakas namin yung Pacific Weekly versus Imperium. So ito po ay game 3 na. Kaya easy lang kayo, sobrang higpit ng sinturon itong parehong team, syempre dito mag-give up. Anyway, Pacific One, securing Roshan, and I think may clue ang Pampanga's Best na nangyayari. Oops, naswap rin ng mga kaibigan, Sacrificial Lamb, patay si Batrider at the expense. Roshan has fallen to the dark. Kaya meron silang
Armor reduction. Oh, at saka anyway, tingnan mo. Yan yung gusto Yan, ko. di ba ito pati yung pangarap? Oo. Yan yung mga tama. At least ngayon meron siya pang Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Ako kung ako sa kanya, talaga mas masarap mag-scadi. Radiant's bottom tower is Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, diffusal go to town eh, pero hindi ginagawa Mag-i-scadi ka talaga. lang kung sobrang naman tayo. Ayaw talaga eh. Tsaka mag-i-scadi ka lang kung mag-early scadi ka kung may Midas ka. Ayaw talaga kasi niya, go to town na, huy! Kamu lagi pang sumasama. Ayaw niyang mag-OTC mode eh. Tingnan mo, oh, nakahalata, alam mo yung Pampangas Best? Alam ng Pampangas Best na yung PL eh laging nag-jungle. So sila ngayon yung nagpupulis dito. So it's either Cywar, na parang aware ang ano. Patay yung tatap. Patay yan. Naku po, Queen of Pain. Gagawin mo Nakita na pala niya yung ano. Alam mo kung anong inisip ko? Ang bilis ng pera. Radiant's bottom tower. Alam mo anong inisip ko kung dito ng Tiny? Huwag na siya magpatumpik-tumpik pa. Kung ito, huwag na niya. Kung ako sa kanya, huwag na niya tumimantay. Kung ako sa kanya, i-hex na. Oo nga, ba't parang chapsuy? May Hyperstone siya, may ultimate orb. Hindi, gagawin niya tong manta kasi. Hindi niya magmamanta. Bakit ka magmamanta sa may QOP? Swag. Pero sa kanya talaga, ang sarap ng hex sa larong to. You're so dominant, whoever comes in, -1. Tanggal yung utility ni Bristleback, lalo pat hindi pa naman kasi ito yung bagong patch. Ang alam ko, ang hex hindi na nakaka-disable ng passive. Hexa as in yung item, hindi yung voodoo. Yung voodoo, ang alam ko, meron, kasi nilinaw yun eh, meron ng bagong mechanic, mute at saka yung break. Yung pagtanggal ng passive. Siguro, so ano na lang yun, sa pagdating ng patch, saka natin yun. Pero sigurado ako na yung hex, hindi na siya nakaka-mute ng passives. Either passives or items. Hindi, passives. I mean, I'm gonna set it towards passives. Yung hex na hindi ka naman talaga nakapindot ng item pag baboy ka. Pero ibig kong sabihin yung yung passive, hindi na gagana. Gagana kapag pag yung hex lang na item. So hindi na siya yung parang catch-all item versus yung mga passives. Di ba nakapunta naman sa evasion mo? Radiant's middle tower is under attack. Parang ganun. I'll review. Pero ang alam ko talaga parang yun yung yun yung parang para ma-differentiate yung Naku po, huli naman po si PL. Yan yung sabi ko. Uy, oh! Naku, ganda ng sabi niya. Pero pumutok pa rin yung Aegis, so it's still a pero problem. patay yan. Patay ang Batrider na yan. Naku po, Pag tingnan natinaso natin. yan, ayan Naku ang po, win. susupata. Sinhabol nito na slow. Nasa ng Perjurino, Miguel. Pumipwes si Mami, tumitipis si Dalai Lama. Mamatay siya dito, tingnan natin. Nakapagtakas pa. Dalawa sa Pampangas bisa nakatakas. And only Viper and at the expense of it. Pero nawala ng Aegis. Para sa akin, isa pa rin lose-lose yun. Kasi katulad yun mga kaibigan. Tingnan mo naman, walang kamalay-malay! Walang TP! May isa lang. Oh my goodness! Pampangas Best! True to their name at kakarating mo lang, wasak na yung racks. Kaya pala, ngayon nagigets ko na. Hindi, distraction. Nakaabang. Sabi nila, si Wisp na lang, kill na rin to. Uy. Yung tayo naman masyadong mahal yung Wisp, syempre. Pero hindi ko abit yung Wisp sa Tiny. Pero okay lang yan, Black Cat dito. Medyo may hirapin na tayo dyan. Kaya sa'yo lang yan. Region na. Naku, nagmanta. Grave mo boy. Uy, sinapos pa! Nasa ng grave. Grenade na po si Mali! Mali na nag-grave! Tama lang. No, pero ang problema dito mga kaibigan, kasi ayan kung kailangan na siya, tsaka wala. Rosebird. Patay. Okay, PL mga kaibigan, doing something here. Yung sinasabi ko na dapat di na sila pumanap. Levo. Yung sinasabi ko na Comeback. hindi dapat sila pumanap. Bumak na dapat sila nun. Ang sa akin dun, bakit pa Masyadong ang mahal ng Tiny yung Wisp. Aray! 4K! Gold! Nag-abot mga kaibigan ng Abuloy. Itong Pampangas Best ng 4K worth na tosino. Grabe! Hindi ako naniniwala doon. Na huwag mo combo kayo pero huwag mo masyadong mahalin. Hindi. Kung ito Parang pagmamahal lang yan. Nostra. Pira ka para sa sarili. Kung si Wisp kumapit kay Tiny, wala pa rin mangyayari.
Patay pa rin sila doon. Hindi, at least kahit paano may... Alam mo may bakit? na, ano. Bakit ako naniniwala patay sila doon? Bakit? Radiant's middle tower is under attack. Ano problema nito? Alam mo bakit? Bakit nga? Structures are fortified. Kasi nakita nila pag parating na yung ES, so rarak dapat sila doon na hindi nila alam masyadong malapit sa base yun. Hindi ko nga alam kung ba't naglakad lang yung EX. Wala naman siya kailangan niya ng blink papunta doon sa gitna. Radiant's middle tower Alam ka naman mag-blink siya is papunta under doon sa laban, tapos habang papalapit siya sa gitna, naglalakad siya. Nandito siya kanina eh. Could have been a fissure, tas blink in pa. But hindi... Oy! Mga Kimi, pala naman to si Black and Hindi boy yan. Pero, yung tiny, daan yung tiny. Pero sad boys, walang hex like what I've said. Kung hex na yan, edi sana easy cut ka para sa kanila. Kaso wala, mahal na mahal niya yung kanyang DPS. Gusto talaga niya ng AC Manta, edi wow! Yun yung ano eh. Dito ko naalala ko tuloy si paring Jacko eh. Si Jacko, yun yung isa sa mga pinakasiguro magandang example ko lang. Yung magaling mag-item choice. Yung meron siyang laro dati na nag-question ko pa, sabi ko, ba't ka nag-Midas? Tapos yun pala, kasi maglalaro siya ng sobrang passive. Very unlike dun sa laro niya ng Slark. Slark yun. Yun yung player na may flash. Oo. Ang magaling na item choice sa akin para sa akin. Dire's bottom tower is under attack. Si na carry, Oh. Jules. Si Jules. Alin ba to? Yung Lincolns niya na dito si... Ako yun. Mirana, Lincoln Mirana. Naalala ko naman tuloy. Disaster. Pero yung Lincoln Mirana ang panalo sa kanila sa TA. Sa LGD mo. Hindi, sa Nirvana. Nirvana, China pala. Yung Lincoln niya. Boss Deng, sino kalaban ng Pampangas Best Pacific 1? Yun, salamat sa nag-reply, Pacific Esports. Oy, kung Pacific Esports, kayo ba yan? Tita Banch, ikaw ba yan? Hello. Ayan, nakatakpan. Tita ng aking tropa pips. Nakakatuwa naman. Alam mo, nagkagulatan na lang kami sa mga tropa namin na parang, oh, ganun ka pala, ganun ka pala. Nakakatuwa naman. Ugaling yung chick talaga yun eh, parang, hindi mayabang, hindi humble. Cute yung mix ng dalawa, parang, basta, di ko ano na lang, reliable. Kailangan mo reliable. Anyway, umabante na dito ang Pampangas Best. Remember na meron sila itong utility to actually go for the split with patay kaagad si Miguel. Dalawang right click lang and now PL can actually do anything. Actually, ano yun eh, virtue ng mga Chinese. Siyempre, ano yun, sabi ng gawa ko, huwag ka matakot mag-ebang kung may pagyayabang ka. Pero, sabihin mo lang na nasa lugar at huwag ka matakot ibaba ang sarili. Dire's bottom tower is under attack. May mga kaibigan dito pa sa Mex na mga bante na may yakap-yakap sa dito. Nasa na si Disco Poloy, yun din mo ng tether. Ayan, nice one. At ngayon, wala siyang pakialam sa iba. Trabaho lang daw. Office hours ngayon. Naku po, lakat dito. Mukhang siya munang mauuna. Grave chill. Pero just delaying the inevitable, I think. Yan na, nilagyan na ng pasalubong mula kay Inay. Paktay. And now, two Raxes are down. Bukas na rin po pati itong gate 3 ng Pacific Esports. Naku po. Dire's structures are fortified. Alam mo, grabe talaga, no? Once you control the lane, tapos keep up with the momentum, kahit anong sabihin mo rubber band to. Basta yung strat, yung tawag yung strat nyo, hindi na babalik. Tingnan mo yung item ni Wisp. Vladimir's na lang daw. Ako, ina-expect ko talaga. Nung kanina nakita ko, dapat kung gusto nilang pihadong happy birthday na. Pagkatapos ng earn, tawag dito, Heart of Taras na, sobrang lamang naman din. Hindi naman makakabili gano'n ng support. Hindi. Yun yung nakita ko na dating nag-work yun ng Sopre. Yung Rush Heart kay Wes. Pwede kasi. But anyway, mayroon naman ng kasing AC Manta tong si Tiny. So all Ayo has to do is to actually stick. Tingnan mo naman yung agwat, guys. 21k net worth. Tapos ang kalaban niya 12k. Diba? Oo. So ngayon, ito na, may bago na tayong The Future. Diba? Saludo! Saludo ako. Sumex. Ngayon, ngayon naiintindihan ko na ba't sinabi ni Dexter. Ako nung sinabi mo sa akin na, akala ko parang, sus, chamba! Kasi ang isip ko nun, one good flash. One good engagement. Isa lane niya ginawa yun. 5-0 blink ko. Nag-3-0, Sobrang ganda. Anyway mga kaibigan, huwag naman tayo masyadong malungkot kasi kaya pa may pag-asa pa. Nawala yung pera niya. Sige. Yan, tingnan mo.
Dedelus. Pwede. Anong bibenta mo dito? Ano yung binenta niya? Yung, hindi, nakita ko yung ano ata niya. Hindi ba? Hindi ba yung pwede. Ito, ang misteryo para sa akin. Ano itong, sino yung naglagay ng stick? Ayan. Sino itong nagsaksak kay Roshan ng pabaliktad si Bat? Isinaksak niya yung puwet. Baka naman sarapan meron. Hindi, wala eh. Pinsan mo na rin yan dati. Imposible lumusot yun, tapos wala man lang tira, walang remnant nung ano. Yun ang baliktad mo na. Direct ko rin kasi sinaisip ko rin, anyway mga kami, si Miguel ito nakapatay ng bilog, pero yun ang problema ito, si Supa Sumexot, yung you can never count him out. Kahit mag-isa siya nabuo, ano yung gusto niyang buuin eh. May crit pati siya. Sakit to, tumuloy mga alipores. Uy, delikado. Pwede pa yung mamali ang pampagat dito. Yung POV, hindi nila pinapansin. Naging naging taret, Tore! Uy, bakit? Ray. Ayan na, ang kiting. Kiterino! Paano ka papalag sa 5 maze low? Yun nga lang, eliminate wisp, tapos parang yung tiny. Tignan mo, super slow, tapos pinaglalaro lang siya ng POP. Hampas, sige, mag-start ka, bibigyan ko. Tapos sige, hampas. Kumukover itong sila. Oy, nice one! Nice one. Sige natin mabubuhay pa. Yun nga lang, may shallow game. Hanggat may shallow game, may hirapan dito. Patay siya. siya. Sabi ko na kahit ang hawa. Kapag walang bilog, automatic, hirap na hirap. Ako po, si Supatax mamimigay din ata. Nagbibigay lang siya dito ng pera. Grabe naman yung swappery. Faithful talaga eh. Ano lang eh, masabi lang eh. Diba? Pero ano yung mga kaibigan, that's for that. Nag-buyback, why? Kasi may wisp na. At ngayon, sabi nila, trabaho. Hoy! Wisp! Uy, wisp! Binasito niya kagad. Hindi niya pwede kumabit, babalik siya. Pinutulan niya kagad. Tayo mo, tama lang. Pero, kapatayin mo na kita, sabi niya. Ay, sinabit din niya eh. Kinapitan na rin mo. Hindi, nandun yung apat eh. Pero muna, sa piling ko na yung may rocks. Kung nawasak nila to, piling ko okay lang eh. Kahit hindi okay na mamatay yung time. Wala na siyang buyback. Pero parang okay lang kasi the creep wave would be very much intense. Dire's top barracks are under attack. Dire's top barracks has fallen. Kuya naman, sinabi ko lang na kailangan mo ng HP. Sabi ni BL, sabi ni Nostra, kailangan ng big booster. Pero parang kayo ko naman. May tatanong, wala na po ba si Jay Samineski? Nandito. Nandun pa, 7th month. 7th month lang siguro. Si Bimbo, nasa panahon siyang, sabi nga ni, soul searching. Actually, akala ko ang nag-soul searching si RR. Hindi si RR may problema lang. Naku po! Personal life. Huwag nating pag-usapan. Let's not dwell into it, pero... Atin-atin na lang yan. Respetuhin natin si RR sa kanyang mga desisyon. Nabalitaan ko na rin yun nung nagkakanong kami ni Owa nung kumain kami. Si Owa, alam mo na to kayo. Mapapkwento mo yun kapag kumakain kayo. Alam mo, hindi ko ina-expect na si Owa malakas man yun. Hindi ko ina-expect. Malakas yun. Ay, Owa. Ang dami na nakwento ni Owa sa akin, pati kung bakit daw siya takot sa aso. Sabi ko, hindi ko naman tinatanong, wala akong pakialam tol. Pero tuloy-tuloy lang siya sa kwento. Nakakatawa. Akala ko nga tuloy ang makwento si Bimbo eh. Kasi nung unang pakikilala kay Jay, ang dami nang sinasabi. Pero yung pag Bimbo versus Owa, kwentuhan din. Panalo si Owa. Wala pa tatanong kay Kuya. Iba pa rin si Kuya. Dono yan eh. Si Dono kahit hindi mo kausapin, may sasabihin siya tungkol. Hi nga pala kay Boss D. Oo. Shoutout nga pala kay Kuya D. Uy, Oy, naku po! Welcome to 6.84 na naman! So, ano ginagawa nito ni Miguel? Nagsayang. Ibig sabihin wala silang pan-defend. So, Wala pan-defend! Sugod! Nag-buyback si PL dito pero mukhang wala naman siya magagawa. Naku po, pinabalik. Ikinil lang yung mga Elotion. Ano gagawin ng ilo? Wala. Gandang nangyari para sa pasista ng Pangas Best. At ngayon, paggamit nila ng SS, napabuyback nila. Shake and bake. Shake and bake. Pero tingnan mo naman yung gagawin dito ng ano. Tingnan mo yung gagawin ng Pacific Man. Feeling ko mag-all in na sila. Hindi sila makaka-all in. Mamaya, tingnan ako, makakapanalo ng isang clash of Oy, huli! Itinilpit ako nag-miss mga kaibigan, lag! Selfie! Hindi yung selfie, parang naghanap lang ng masisigawan eh mga kaibigan, pero ito pote kagad. Sigaw ako sa may clip! Sabi nga ng professor ko, dalawang bagay lang pwede ko sumikat.
Tumikat ka na maganda. Maganda. Tumikat ka na hindi. Hindi siya napapansin ka. Ayan. So, akala niya ata shooting ng ano eh. Ng ano tawag dito? Anong pelikula yun? Yung, The Tingkol Tadhana. Nag-ano siya, Sagada eh. Naalala ko yun eh. Oo, sabi niya. Dire's bottom barracks Nagsmura eh. Dire's Kaya. structures are fortified. Ayoko na yung takot na tao. So, yung ginawa kayo nito, Sumagada. Tagalog yung game. Pero yung mga kaibigan dito, patak nito namigay lang, sabi niya, collateral. Dire's middle tower Patay. is under Samantalang attack. ito mga kaibigan, si Supa Sumex at saka si paring Rosebird. Nasa may taas. Parang sobrang hirap na mag-def. Lalo kailangan ma-cut off guard nila yung draw. Kailangan nilang mahuli ulit. Kailangan mamatay yung Wisp. Kailangan mamatay yung Oo, Wisp. may malaking bounty. Masyadong makulit. Masyadong magaling. At ngayon, what a last game para sa akin. Dito ko na-realize yung yung importansya. Dalawang game to magkasunod ko na yung draft yung kanila. Actually, hindi ko sabihin na rin yung draft. Oh, pero aminin mo yung draft ang nag-umpisa kung paano yung setup nila. Ako kasi, naniniwala ako na mas maganda yung draft ng Pacific. Bakit? Mas malakas yung ano nila. Bigay na yung draft ng Pacific ng Pamparasus. Sabi mo ako, mas magaling sila sa akin, nababasa ko yung draft nila eh. Nostra kay. Yan nga ikaw si Nostra. Dire's middle Nostra! Pero questionable talaga yung pagiging alay ng Pure. Pero anyway, mga Supa Sumex, talagang sinilyado na naman talaga siya yung malakas. The future, the new future. Ito, aabangan ko ang Pampangas best. Pampangas best sa Class A. Tignan natin kung makakarating sila sa Class A. May MA Pampangas. Ooh, Yung yung sa Holy Angel. Tsaka dun sa Yung bagong tayo nga lang pala. University of something. Pero ito, Pero shoutout sa mga tropang taga Pampanga. Patunayan ko magaganda sila kasi walang sa bilang na tropa ko ng Pampanga. Walang patapon. at saka sabi nga nila yung sa Holy Angel daw dinadayo kasi yun daw na bantay chicks eh.